Mula sa inyong mga telebisyon hanggang sa inyong mga mobile phones, ito ang pinakabago niyong makakasama tuwing Sabado ng hapon. Ako po si Tonico at ito ang Talk Express. Ngayong hapon, isa sa mga hinahangaang aktres na nakilala natin sa kanyang pagganap sa 1995 The Floor Contemplation Story at sa mga teleserye sa telebisyon tulad ng Ana Karenina at naging miyembro rin siya ng That's Entertainment noon. Sino nga bang makakasama natin ngayong hapon? Panoorin po natin ito. Hindi dahil mag-artista ako, wala akong kaplano-plano. Wala akong malay, Tony. Gandang walang kupas. Mga tanong na dito lang sasagutin at haharapin. Kasama ang veteran actress na si Miss Rita Avila. Meron akong kasalanang nagawa sa mga network. The best and the worst na nangyari sa akin yung, ayan, ito ang tunay na Rita Avila. Ayan, Miss Rita Avila, maraming salamat sa pagpapaunlak mo sa amin. Napakano ko si Oo nga Hindi ka eh. sanay. Medyo. Pero kumusta naman si Rita Avila ngayon? Ito, pabata ng pabata. Ako talaga yung sumagot. Ito, pabata ng pabata. Bakit Hindi ganyan naman. kayo? No? Paatras kayo? Oo Nakakainis. nga eh. Siyempre, alam ko kung sino yung tinutukoy mo, yung acting kapatid na Yes. si Jean Garcia. Yes. Hindi ko rin nga alam eh. Oh, Anong bertud meron kami. Oo, ano ba yung iniinom ninyo? Pwedeng inumin ko rin? Hindi, kailangan tawa lang ng tawa, masaya. Tawa lang din naman ako ng tawa, pero bakit iba kayo? Iba ako. Hindi, lumuha ka. Ha? Hindi ako nakasagot doon. Hindi ako nakasagot doon sa masyadong personal. Sinabi niya, pero sige, go. Sino nga ba si Rita Avila sa likod ng camera? Ano? Wala lang. Yan talaga yung sagot mo sa akin. Mawala ko. Kasi naandun ako sa isang tanong, isang sagot. Sabi ko, isang sagot lang Oo, Hindi. Sa likod ng camera, wala. Simpleng-simple. Mahilig sa aso, yun ang mga companions Yes. ko. Gusto kong matulog lagi. Oh, alam mo na. Oo. Tulog ang kailangan ko. Oo, Diyos ko, tulog. yun ang wala ako. Yes. Tapos, wala lang. Nood-nood TV, linis-linis konti, mga ganun lang. Yun lang palang ginagawa mo. Pampabata pala yun. So, dapat yun din palang gawin ko, no? Tubig. Tubig. Hindi ako matubig. Kaya palang gamit ko ano. Kaya Kasi- patanda pala ako. Kayo pa bata. Kailangan moisturize ang skin mo, kaya may ka ng tubig. Oh. Dekada 80 ka ba nag-start sa industriyang ito? Gusto mo yung 80, di Oo ba? nga, medyo nag-isip nga ako, baka ako yung 80. Dekada 80. Late of 1986. Doon ako sumali sa That's Entertainment. That's Entertainment. Grabe, no? Napanood ko Mga pa yata yung November. That's Entertainment na No, ito. November. Pero paano ka nakapasok? I mean, sa industriyang ito. Kasi nag-workshop ako noon, nung commercial model pa lang ako. Hindi dahil mag-artista ako, wala akong kaplano-plano. Pinasok lang ako nung agent ko sa commercial para matuto umarte. Tsaka dahil sobra akong mahiyain, yung siguro personality development. Oo. Tapos ang mga teachers ko sila Abo de la Cruz, Loris Guillen, Gina Alahar, syempre ang Teke Galiaga, di ba, Lori Reyes, yung mga ganyan. Tapos nagkataon, naghahanap ng artista si Robitan ng Seiko Films. Nirecommend nila ako. So ako wala akong malay, Tony. Sa galing mo ngayon, wala kang malay. Wala akong Pero hindi ka malay. nag-workshop or something? Hindi, Salang agad? nag-workshop nga ako sa Acting Workshop Foundation. Okay. So sila nga yung mga naging teachers ko. Para lang sa commercial, yon yung ganun lang. So sinabi nga nila na nirecommend nila ako kay Robitan. Tapos, minit niya ako personally. Tapos after 1 week, nagsasign na ako ng contract. Tapos hindi pa alam ng tatay ko. Yung talaga ako parang, my gosh, magkugulat ang daddy ko. Kasi alam niyang yung mahiyain ako. Bigla ako naging artista. Pero pumirma ka agad. Kahit hindi alam ng tatay mo. Kumusta naman yun? Alam mo naman, ang only child, independent, di ba? Oo nga, pero nung umuwi ka, paano yun? Paano mo sinabi sa parents mo, lalo na sa tatay mo? Na, ay, pumirma ako sa... Wala na siyang nagawa. Wala. Iba talaga siya. Wala ka talaga nagawa, di ba? Wala siyang nagawa. Pero ikaw, sa tagal mo sa industriya, meron ka bang isang role na tumatak sa'yo na gusto mo ulit gawin? Lalo na sa mga bagong artista naman ngayon. Yung maraming nakagusto yung mainit, masarap, parang kaning isusubo, na naging infant ulit ako.
Na napansin nila, na pati daw yung eyes ko innocent. Yun, kaya mo ba yung innocent look? Ikaw Ayun, lang yun? tapos marami namang role eh, yung kay Chito Ronyo na Stella Magtanggol, yung strong woman, mga ganyan. Tapos yung nagsayaw ako ng nagsayaw, sasabayaw ka sa lumi. Oo. Lahat naman exciting. Oo, pero ano yung pinagkaiba ng mga nakasama mong artista noon sa ngayon, yung mga bago? May difference ba na nakikita ka? Kasi dati, mas movies ang ginagawa ko. Di ba nung time namin may movie stars, may TV stars. Oo, Tapos tama, parang tama. nag-guest lang kami sa mga To promote. TV show. To promote. Tapos yung may mga, minsan may mga Sunday, weekly drama. Ganon lang. So parang ako, mas pamilya ko, parang konti lang kami. Siyempre naging magkakaibigan kami sa Seiko Films, di ba? Tapos kung lumipat ako sa Viva, so ganun din, confined. Until, nag-ano na ako, yung teleserye na. Yun na yung TV na, no? Na dire-diretso. Na hindi ka rin naman nawalan. Hindi ka yata nawala? Hindi ka nawawala? Hindi, nawala rin ako. 1 year. Pero parang hindi ko namalayan. Siyempre, ikaw yan eh. Oo nga pala. Hindi naman. Siyempre tayo sa alam. Kasi di ba dati, Tony, parang ako yung ano ko noon, pag nakatapos ako ng isang soap, bilang ng 3 to 4 months, meron na naman. Naiba. Iba na ngayon yung sistema. So, nung naiba yon, 1 year akong wala, akala ko talaga meron akong kasalanang nagawa sa mga network. Kasi walang kumukuha. Oo, miyak ako kay tumatawag. Jean. Miyak ako talaga kasi hindi ako sanay. Parang anong kasalanan ko. Tapos, after 1 year naman, na-blessan ako ng whole year na may trabaho. Na dire-diretso. Oo. Yung dalawang soap yun na talagang 1 week lang pahinga. 1 week lang ang pahinga. Tapos meron na ulit kasunod. Ay, ang saya nun. Ang sarap nun, no? Yung 1 week lang, tapos trabaho ulit. Kasi minsan sa atin, di ba, parang nakasadayan mo na may trabaho, parang pag wala kang trabaho, parang nangihina ka, di ba? Di ba parang wala kang kwenta? Oo. Eto, sa tagal mo na sa industriya, meron ka bang isang tao o kaibigan sa industriya na artista na kinikip mo talaga na, siya talaga yung kaibigan ko dito sa industriya? Si Jean, di ba, mula That's Entertainment, sila Gestoni, si Gardo. Kami naman yung yung kayo, ni mami mo, ni Mami Dexter. Yung bihibihira tayong nagkikita, pero alam mong tunay na mga kaibigan, di ba? Totoo naman yun. Minsan text nga lang, alam mo na. Ikaw nga, minsan, okay ka ba? Magugulutan ako, paano mo nalamang hindi ako okay? May mga ganun. Di ba? Iba kasi yung Rita Avila. Na pabata ng pabata. Dumako na tayo sa ating isang tanong, isang sagot na ano to ni? O di ba may ganung segment? Ganon, ano to ni? Anyway, ano yung isang pangyayari sa buhay mo na hindi mo malilimutan? Isa lang. Gusto mo 3, 4, 5? Ito, sa'yo naman yan. Isa lang na hindi ko malilimutan. Oh my gosh. Siyempre, ang siguro the best and the worst na nangyari sa akin yung nagka-baby ako, tapos after 3 weeks namatay. Di ba? Hindi ko makakalimutan yun. Nakakalungkot yung part niya. Talaga hindi mo makakalimutan yun. Anyway, dumating ka naman sa point na gusto mo nang iwan yung showbiz. Meron, oo. Talaga? Bakit? Parang gusto ko lang ng simpleng buhay na, ganon. Misis. Simple Bakit parang di ka naniniwala? Sa pagkakilala ko naman sa'yo, simple ka naman talaga, simpleng Oo. buhay. Happy ka pag nasa bahay ka, Oo. kasama yung dogs. Di ba? Di ko alam. Baka minsan napapagod din, di ba? Tapos yung parang, ewan ko, parang ang imagination ko nun, pag nag-asawa ko, yung patak-patak na lang yung magiging trabaho, ganun-ganon. Tapos wala parang gusto ata ng Diyos na mag-artista ako. Kasi, lagi naman niya akong binabalik. Yung parang, parang ayoko na. Tapos, ayan na naman. So, May dadating na magandang project, sige lang, biglang sunod lang, di ba kung saan tayo ilagay ng Diyos? Siya nakakaalam. tama naman yun. Ano yung pinaka-biggest regret mo sa buhay mo hanggang ngayon? Meron ba? Nung nakilala ka, kita.
Gusto ko yun. Yung talagang regret mo, di ba? Hindi. Joke. Regret ko sa buhay? Wala ata. Kasi ano ako kunwari meron akong ginawang desisyon. Kung ano man yung magiging consequence nun, tanggap Ready ka? ko. Oo, tanggap ko. Oo, ano man oo. yun. Ginusto ko di ba? Ba't ganun ka? Ba't ako may regret ako? Alam ko, yun ba yun? Wag na atin-atin na naman. And then, ito naman, kung ikaw, meron ka bang gustong balikan sa nakaraan mo na gusto mong itama? Meron ba? Ano yun? Siyempre, marami akong pagkakamali. Paano ba? Tulad na. Hindi, kunwari, nung nagdadalaga na ako, tapos may mga nanliligaw sa akin, tapos pinagtataguan ko, yung mga ganun. Tapos, Ganda. Hindi ko gusto. Hindi ko nagustuhan. hindi Ganda. kasi, I realized na siyempre parang nabastos ko sila. Na parang nahihiya ako kasi Oo. ano yung naramdaman nila? Diba Oo. yung nakita ko na sa takbo ko, yung Oo. mga ganon. Yung, Pinagtaguan. diba? Parang kawawa rin kasi May kilala syempre ba ako dun? bata din. Ay, hindi. Kilala ba ako? Matagal Matagal na mga matagal na yun. bagets pa tayo. Yun. So yun ang naiisip ko na, ano kayo naramdaman nila? Saan pa bang regret? Ito ba? Wala naman. Ano pa? Yun lang? Kakainis naman to. Ikaw naman, ano yung pwede mong ibigay na mensahe dun sa mga naniniwala sa'yo at nagtitiwala pa rin sa'yo hanggang ngayon? Hindi sila sure. Ayan, ito ang tunay na Rita Avila. Siya po talaga yun. Sa mga nagnininiwala at nagtitiwala pa din, tawa ka ng tawa, Tony, papagalitan ka ni Kaya Direk. nga go. Siyempre, salamat. Kasi, sometimes it's unbelievable for me Oo. na nagtitiwala sila sa akin. Why? Diba? Dahil sa craft ko o dahil nakikilala nila yung other side ko pag ganitong mga talk shows o dahil sa social media, ganyan. Nakakatuwa kung meron akong yung same mind kami, di ba? Oo. Masarap makipag-usap sa mga ganon. Totoo na. So, siguro pa sa salamat kasi may maganda silang nakikita. Ikaw ba, palapatul ka ba sa mga nagbabash sa social media Noon, noon? nabawasan na ngayon. Ayaw mo na. Oo. Ako rin, kasi sa akin parang, hindi ko naman kayo kilala kung ano gusto niyong sabihin. Pero, di ba, ang tatapang na nila ngayon kasi nga hindi naman natin sila kilala talaga. Minsan, yung iba kasi nadidepress na, di ba, sa sobrang Oo. bash. Na hindi nila alam na yung ginawa nilang pambabash, hindi yun nakabuti sa buhay ng tao. Tsaka sa kanila rin mismo. Totoo. Kasi sila yung nagkakasala. Meron kaming segment dito. Tanong ko, sagutin mo, Rita Avila. Wow, handa ka na ba? Hindi, ano lang naman tayo, kukumplituhin mo lang yung tanong sa pamamagitan ng isa pang sagot. Isang word lang. Hindi, pwede naman gusto mo habaan mo. Hanggang bukas tayo dito. Hindi, sige. Si Rita Avila ay mahilig sa... Pagkain sa mga animals. Mahilig akong gumawa ng... Imagination. Ay! Ganun. Madalas akong manood ng mga pelikulang May gwapo. Kasi Ah. masarap manood pag may gwapo, di ba? Oo, yung magandang tanawin, Oo. di ba? Inis ako sa bagay na... Sinungaling. Ako si Rita Avila at ako ay... Hirap naman. Ako ay... Ganito pa rin. Hindi, yun kasi, makwento ko lang. Kasi nung time na nag-umpisa ako mag-artista, meron akong spiritual advisor. Natakot siya na baka mabago ako ng showbiz. Tapos, through the years, na-meet niya ako, happy ako kasi ganun ka pa din. So, I think, yun, na-remain ko yung core ko. Ganyan. Yun. Galing. Maraming salamat sa iyo, Miss Rita Avila. Ayan, sa pagpapaunlak sa amin, sa ating mga taga-suporta sa aming episode na ito. Ayan, sa mga nanonood sa kanilang mga telebisyon at mobile phones, magkita-kita po tayong muli sa susunod na Sabado sa isa na namang Express na kwentuhan, unang-una sa balitaan at mga espekulasyong dito nyo lamang haharapin at sasagutin. Handa ka bang kumasa sa paspasang tanong ng bayan? Ako po si Tonico at ito ang Talk Express. Magandang hapon po sa inyong lahat. Thank you so much. And meron kaming pa-flower.